Ano ang arthritis sa baboy? Ano ang mga sintomas nito? Paano po maiiwasan? At ano ang gamot nito? Atin pong ipagpapatuloy pagkatapos po ng intro. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa salitang arthritis sa baboy, no? So ano nga ba ang arthritis sa baboy? Ano po ang mga sintomas nito? Paano po natin maiiwasan? Ano po ang mga palatandaan nito? So, before we continue, akin lang po munang i-disclaimer na ang mga informations po na akin pong i-share sa video na ito ay galing po sa ginawa nating pagsasaliksik o pag-research upang sa ganun or to be sure lang po na tama po ang atin pong malalaman dito sa video na ito na ginawa po ng mga eksperto. Ginawa ko to guys ang simpleng video na ito dahil marami po kasi ang nagtatanong sa akin na Kuya Dudong, paano po ba gamutin ang arthritis sa baboy sa mga biik namin? Mga baguhan po kami. So ito po guys, atin po ang alamin ha. Ulitin ko po, disclaimer, ito po ay galing sa research. So ito ay sinasabi sa pagsaliksik, no? Ito po ay rumirefer muna sa tao. Sinabi ng doktor or mga experts, ano ang arthritis? Kapag narinig ng mga tao ang salitang arthritis o kaya rheuma, kadalasang iniisip nila ang isang sakit na karaniwan sa mga matatandang tao. Guys, tinutukoy dito sa explanation na ito, yung pong sa tao ha, ang tinutukoy. Bagamat totoo na maraming matatanda ang may ganitong kondisyon at sumasailalim sa paggamot sa arthritis, maaari rin itong mangyari sa mga kabataan. Ngunit, ano nga ba ito? Ang arthritis ay ang pamamaga. Beginners ha? Ay ang pamamaga ng kasukasuan. Ito po ay nangyayari din sa baboy. Pamamaga ng kasukasuan o ang mga bahagi ng skeletal system kung saan nag-uugnay ang mga buto. Hindi ito tumutukoy sa isang particular na sakit. Ngunit kadalasan ito ay sintomas ng isa pang kondisyon. Ito ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang pananakit ng kasukasuan, pamamaga ng kasukasuan o isang sakit sa mga kasukasuan ng isang tao. Mamaya-maya konti guys, atin pong i-connect ito sa baboy ha. Dahil dito ay nakakaapekto sa mga kasukasuan. Ang arthritis ay maaaring makaapekto sa iyong mga kamay, paa, tuhod, siko, binti, balakang at iba pang parte sa katawan ng tao. Anumang bahagi ng iyong katawan mga ka-farmers na may kasukasuan ay posibleng magkakaroon ng arthritis. Ngunit kadalasan ang arthritis ay nagpapakita sa mga kamay, pulso, siko at tuhod ng isang tao. Ngayon beginners, ito ay sinishare ko lang po ha, ang galing sa research ha. Ito po ay ang tao, no? Tayo bilang tao ang tinutukoy sa ganitong klaseng explanation. Kuya Dudong, ano nga ba ang connection yan sa ating mga alagang baboy? Ganito yan. Itong paliwanag dito, itong nabanggit kong paliwanag na ginawa sa mga eksperto, ito po ay pwede rin palang mangyayari sa ating mga alagang baboy. So ito guys, titignan natin. Ano ang sintomas ng arthritis? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sintomas ng arthritis na maaaring makaapekto sa kasukasuan. Una, masakit na kasukasuan. Pangalawa, paninigas ng kasukasuan. Pangatlo, kabawasan sa saklaw ng paggalaw. Ibig sabihin, parang hindi na tayo masyadong malikot, hindi na po tayo masyadong makapagpagusto sa atin pong kilos o galaw dahil po sa atin pong dinadala or dinaramdam na sakit sa pamamaga dulot ng arthritis. Pang-apat po ay pamumula at pamamaga ng kasukasuan. Yan po ay ang apat or ilan lamang sa mga sintomas ng arthritis. Dito tayo sa baboy guys. Atin pong ikukunik ang arthritis sa baboy. So ito guys palatandaan ng arthritis sa baboy. Nakikita sa biik, edad 2 to 10 days old after isinilang ang biik o baboy. Namimilay at madalas hindi maigagalaw
ang apektadong paa, namamaga at bumubukol ang buto sa paa ng baboy. Sumunod, maaaring mawala ng buhay ang biik o baboy kung kumalat ang impeksyon sa buong katawan sa baboy. Yung pulang likido guys, yung pulang likido na nasa katawan ng ating mga baboy. Guys, sorry, hindi ko pwedeng banggitin ang isang word dahil bawal po yan. No? So, Kuya Dudong, ano po ang sinabi sa mga eksperto na ginawa mong pagsaliksik ngayon? Pwede mo po bang maibahagi sa amin? Dahil gusto namin, Kuya Dudong, na matulungan ang amin pong mga biik o baboy na nagkaroon ng arthritis. Problema kasi ito. Ayon sa eksperto, ang gamot ng arthritis sa baboy ay magbigay daw ng long-acting antibiotic sa apektadong biik, 1 ml bawat 10 kilograms, by the way, tulad po ng Sustalin LA. Mga kababayan, mga ka-farmers, viewers, hindi po ako nagpo-promote ng isang brand ng antibiotic, pero ito po ay galing lang po sa research natin nga, no? Ito po ay atin pong binabahagi dyan sa inyong lahat. So, number 2, pinakamabisang gamot sa kontra pamamaga na inject dexamethasone, 1 ml sa bawat biik, 2 ml sa fattener at 2.5 ml sa inahin o barako, mga ka-farmers, no? Then sumunod, magbigay din ng premix water soluble supplement. So tulad ng Vitracin Gold, Apralite, Aquadox sa loob ng 3 araw at kalahati. Okay? Yan po ang payo sa atin ng mga eksperto. Kuya Dudong, ano po ang mga dapat gawin para maiwasan ang arthritis sa baboy? Beginners, alam naman po ito kasi ng mga eksperto at yung mga kahag-racers natin dyan na talagang subok na nila or experience na po nila ang ganitong sakit sa baboy. So alam na po nila ang kanilang mga basic na mga ginagawa. Ito, sinasabi pag-iwas, no? Pag-iwas daw sa arthritis sa baboy. Number 1, siguraduhin na hindi masusugatan ang pinutulang ngipin. Okay, ulitin ko po beginners. Siguraduhin daw na hindi masusugatan ang pinutulang ngipin sa biik pa lang. Number 2, lagyan ng Combinex 1 spray o kaya Betadine ang pinutulang buntot at pusod ng biik. Pangatlo, mag-disinfect ng kulungan o sa babuyan gamit ang Microban GT. Yan po ang advice ng eksperto sa atin. Sumunod, alisin ang mga bagay na nakakasugat sa biik na nasa loob ng kulungan. Panglima po, maglagay ng laruan para hindi sila magkagatan. Pang-anim po, madalas ding mangyari ang arthritis sa mga malalaking baboy. Panatilihing tuyo ang flooring o sahig at alisin ang mga bagay na magdudulot ng problema sa mga paa ng baboy katulad ng labis o sobrang rough flooring. So, ang pampito po ay isa sa mga pinakamabisang gamot panlaban sa pamamaga ay ang dexamethasone. Maaari itong gamitin kung walang oxytetra LA. Ulitin ko po this kind of information came from my research na ginawa po ng mga doktor sa pag-aalaga ng baboy, no? Mga veterinarians po. Ayan. So dito guys, sana po meron tayong napulot na mga munting idea tungkol po sa paano gamutin ang arthritis sa baboy, ano ang mga sintomas nito. Hindi lang pala guys ang tao ang nakakaramdam ng sakit sa ating pong mga kasukasuan, kundi pati na rin po ang mga alagang baboy. Kasi po, talaga namang magdudulot din pala ng arthritis or magre-resulta ng arthritis ang ating mga biik o baboy kapag nagkakaroon ng problema or hindi wasto o hindi tama ang ating pagputol sa mga ngipin sa baboy o sa biik. Kasi ang ginagawa kasi natin dyan kadalasan, beginners ang biik po na halimbawa isinilang siya ngayon, tapos yan po ay kailangan talagang putulan ng ngipin. Ang purpose kasi sa pagputol ng ngipin, mga beginners, no, ay para hindi masaktan ang labasan ng gatas ng kanyang baboy inahin. Required talaga yan. Required talaga na putulin ang mga ngipin kasi matulis yan Ang pagputol din sa buntot ay mahalaga rin yan. Ang iba hindi na nagpuputol, pero as what I have said sa mga dating video ko, ay iba-iba talaga ang mga hog raisers, mga kababayan nating hog raisers. Different po ang mga sariling sistema sa pag-alaga ng baboy, which is okay naman.
naman, no? Kasi sa inyong palagay at sa inyong mga totoong karanasan ay nagdulot naman o nagresulta ng magandang epekto sa inyong mga baboy. By the way guys, sa mga nagtatanong po sa akin kung meron na ba tayo, Kuya Dodong, bakuna o vaccine para sa ASF or African Swine Fever. So magkakaroon po tayo guys ng update dyan sa mga susunod natin na mga video. Dagdag kaalaman na rin po, handog ko sa mga baguhan dyan. Paano gumawa ng pig drinker, feeding guide para sa fatteners, dumalaga o inahin, transition sa pagpapalit ng feeds pakain sa baboy, paano gamitin ang King's Veta Plus Animal Feed Supplement para sa baboy. Nandyan po sa description ang mga link nila na pwede pong magkakatulong sa iyo, alang-alang po sa iyong mga baboy. Before we end this video, shout out po muna kinakabayang Mami Jean watching from Japan, Karamay Ed TV, Elisa Estrada watching from Saudi, Brindo Ripunti at kaninyong tanang viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Veta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Veta Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy pong pagtangkilik sa akin pong mga simple video sa pagbababoy. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, kindly subscribe now and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.